Isang maliit na batang babae ang biglang pumasok sa ospital na sumisigaw, "Ililigtas niyo ba ang bagong panganak kong baby?" Nagmadaling tumawag ang doktor sa 911. Bago tayo magsimula sa kwento, mag-iwan ka ng comment sa baba at sabihin kung saan ka nanonood. Enjoy sa kwento! Pumutok ang mga pinto ng emergency room sa Maplewood Community Hospital nung gabing yun na maulan at mahangin. Dumaan ang malakas na ulan at hangin sa pinto at lumabas ang isang maliit na basang-basa na bata na hindi inaasahan ng lahat. Nakatayo roon si Emily Carter, 6 na taong gulang, nanginginig at ang kayumangging buhok niya ay dumikit sa maputlang pisngi. Basang-basa ang damit niya pero ang ikinagulat ng mga staff sa ospital ay hindi ang itsura niya kundi ang hawak niya. Isang bagong silang na nakabalot sa patchwork quilt, tinatabla ng bagyo sa katawan ni Emily mismo. "Tulong po," hiningal niya, matatag ang boses kahit nanginginig ang mga kamay. "Kailangan ng kapatid ko ng tulong, ayaw niyang uminom ng bote simula kaninang umaga." Si Dr. Sarah Mitchell, nakakatapos lang ng papeles sa nurse's desk, nahulog ang panulat at dali-daling nilapitan sila. Kitang-kita ang pagkakaiba. Ang maliit na batang ito, mga matang naglalagablab sa determinasyon. Hawak-hawak ang baby na ilang araw pa lang ang tanda na para bang siya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. "Nangako ako na hindi ko siya iiwan mag-isa," bulong ni Emily habang ayaw niyang pakawalan ng doktor ang sanggol. Mabilis na sinuri ni Dr. Reynolds ang baby. "Dehydrated ang baby," sabi niya sa isang nurse bago muling tumingin kay Emily. "Paano ka nakarating dito, sweetheart?" "Naglakad ako," sagot ni Emily ng simple, na para bang normal lang ang maglakad ng 2 milya kahit may bagyo. Si Lola Margaret ay nasa isa na namang malungkot na kalagayan at hindi makalabas. Tandaan kung paano gawin ng tama ang formula ni Ethan habang nagtatrabaho ang team para sa baby. Napansin ni Dr. Reynolds na may maliliit na kalyo sa mga kamay ni Emily, yung klase na nagkakaroon dahil sa mga gawaing bahay. Sa leeg niya nakasabit ang isang silver na locket na hugis bituin na hinahawakan niya tuwing may lalapit sa kapatid niya. "Pinoprotektahan tayo nito," paliwanag ni Emily habang tinitingnan ng doktor. Sabi ng nanay, babalik daw siya kapag muling kumislap ang bituin. Ang kanyang kalmadong pagsasalita ang lalong nagpaluha sa mga nakikinig. Binalot ni Nurse Jenkins si Emily ng isang mainit na kumot. Binigyan niya siya ng mainit na tsokolate, pero nakatuon pa rin ang mga mata ng bata sa kanyang kapatid. Mula sa basang backpack, kinuha niya ang isang luma ng notebook at maingat na isinulat ang oras at mga gamot na ibinibigay kay Ethan. "Mabuti ang record mo, Dr. Reynolds," sabi niya habang tinitingnan ang maayos na sulat at detalyadong tala. Tumango si Emily ng seryoso. "Kailangan ni Ethan ng schedule," sabi ng video. "Ang mga baby kailangan ng routine." Habang umiinom ng kanyang inumin si Emily, lumayo si Dr. Reynolds para tawagan ang social services. Malinaw na may mali sa eksenang ito. Isang 6 na taong gulang ang naging pangunahing tagapag-alaga ng isang sanggol. Naglakad ng malayo sa gitna ng bagyo dahil ang matandang lola ay nakakaranas ng mga panandaliang pagkalito. Si Caroline Brooks, ang naka-duty na social worker, ay dumating sa loob ng 30 minuto. Sa kanyang 20 taong karanasan, agad niyang nakita ang mga palatandaan. Isang batang pinilit maging adulto ng sobra ang aga. "Hi Emily, ako si Caroline." Mahinahong ipinakilala niya ang sarili. "Pwede mo bang ikuwento pa ang tungkol sa mga panahong malabo ang isip ng lola mo?" Napatingin si Emily nang palipat-lipat sa pagitan ni Caroline at ng kwarto kung saan nagpapahinga si Ethan. Minsan naaalala ni Lola lahat, pero may mga araw na naliligaw siya sa loob ng bahay namin. Huminto siya saglit, tapos dagdag pa niya na may halong pride at lungkot. "Pero gumawa ako ng sistema. Dilaw para sa gamot, asul para sa pagkain, berde para sa mga importanteng bagay na kailangan ni Ethan." Habang nagsasalita si Emily, kinakabahan niyang hinahawakan ang kwintas na bituin niya, parang pampalubag loob. Nagkatinginan ng may pag-aalala si Dr. Reynolds at Caroline sa likod ni Emily. "Emily," maingat na tanong ni Dr. Reynolds,
Nasaan ngayon ang nanay mo? Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ng bata, pero namutla ang mga daliri niya sa paligid ng kwintas. Inaayos ang mga sirang pakpak niya, yan ang sabi ni Lola. Babalik siya kapag gumaling na siya. Tapos, may malinaw na matandang karunungan sa mga mata niya. Sabi niya, may mga bagay na mas matagal ayusin kaysa sa iba. Habang nagngangalit ang bagyo sa labas, tuluyang pinayagan ni Emily ang pagod na lamunin siya, unti-unting nakatulog, sa upuan sa tabi ng duyan ng kapatid niya. Ang maliit niyang kamay ay dumulas sa pagitan ng mga rehas para hawakan siya. Nakatingin sa hindi inaasahang tagapag-alaga na ito, bumulong si Dr. Reynolds kay Caroline. Anong mangyayari sa kanila ngayon? Napasikip ang mukha ni Caroline. Yan ang kailangan nating alamin. Biglang nagising si Emily dahil sa liwanag ng fluorescent sa ospital. Unang ginawa niya ay tingnan si Ethan na mahimbing na natutulog sa crib sa tabi niya. Ang maliit niyang dibdib ay dahan-dahang umaakyat at bumababa ng pantay. Napawi ang kanyang kaba nang maalala kung nasaan sila. Good morning, bati ni Dr. Reynolds na nanatili pa rin kahit tapos na ang shift niya. Kitang-kita ang mga dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata na nagpapakita na inalagaan niya ang magkapatid buong gabi. Mas gumaganda na ang lagay ng kapatid mo, sabi niya. Tumango si Emily habang inaabot ang kanyang notebook para isulat ang update. Napansin ng doktor na humupa na ang tensyon sa balikat ng babae nang maisulat niya lahat, parang nabigyan siya ng kontrol sa buhay sa pamamagitan ng pagsusulat. Pwede na ba tayong umuwi? Tanong ni Emily. Mahina pero matatag ang boses. Kailangan ni Grandma ang tsaa niya na may pulot alas 7:30 ng umaga kasi kapag hindi, nalilito siya buong araw. Bago pa makasagot si Dr. Reynolds, bumalik si Caroline Brooks hawak ang isang paper bag. Nagdala ako ng almusal at malinis na damit, sabi niya ng mahinahon. Habang nagpapalit ka ng damit, kailangan namin ni Dr. Reynolds mag-usap. Tinitiyak na ligtas kayo ni Ethan. Bahagyang sumikip ang mga mata ni Emily. Ligtas kami sa bahay. Inaalagaan ko ng mabuti si Ethan at pati si Lola kapag maayos ang pakiramdam niya. Yumuko si Caroline para magkapantay sila ng tingin ni Emily. Naniniwala ako na ginagawa mo ng mahusay, pero hindi dapat mga bata ang nag-aalaga ng babies at lola. Dapat yan ay trabaho ng mga matatanda. Nang medyo nagdalawang isip si Emily na magpalit, lumingon si Caroline kay Dr. Reynolds. Kailangan nating makita ang sitwasyon sa bahay. Sa pagkakaalam ko, si Lola Margaret Carter lang ang nandyan, 72 taon ang tanda. Dalawang bata, to at wala pang balita tungkol kay Nanay Grace Carter sa loob ng ilang buwan. Ano plano mo, Dr. Reynolds? Tanong niya habang pinagmamasdan si Emily sa likod ng salamin habang maayos na tinutupi ang basang damit niya. Bibisita ako sa bahay nila ngayon at silipin ang sitwasyon. Sa ngayon, dito muna manatili ang mga bata para mabantayan ni Ethan. Pagbalik ni Emily, maayos niyang tinupi ang hospital gown niya na parang perpektong parisukat. Sabi ng teacher ko, dapat laging malinis at maayos iwan ang mga lugar, paliwanag niya habang maingat na inilalagay ito sa upuan. Maingat na tinanong ni Caroline tungkol sa araw-araw niyang routine. At sinabi ni Emily na gumigising siya ng 6:15 para tingnan si Ethan at simulan ang tsaa ni Lola. Simple lang ang paliwanag niya, tapos naghahanda siya ng almusal, oatmeal, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, itlog naman sa mga ibang araw kasi importante ang protina. Binibigyan si Ethan ng formula sa 6:30, 10:30, 2:30 at 6:30. Ang mga gamot ni Lola ay may kanya-kanyang kulay sa kahon na ginawa ko. Habang nagsasalita si Emily, hindi niya namalayan na hinahaplos niya ang bituin sa kanyang locket. Nang tanungin ni Caroline tungkol sa school, bahagyang umangat lang ang balikat ni Emily. Umalis ako kapag si Mr. Wilson sa tapat pwede na magbantay kay Lola. Mabait siya pero minsan nakakalimot din. Mamaya ng umaga habang abala si Emily sa pakikinig sa isang mabait na volunteer na nagbabasa ng mga kwento, napansin ni Caroline ang isang kakaiba sa notebook ng bata. Kasama ng mga detalyadong tala
tungkol sa pagpapakain kay Ethan at schedule ng gamot ni Margaret. May mga magagandang guhit ng maliit na asul na bahay, 3 ibon na nakaupo sa puno, isa ang malaki, isa ang medium, isa ang maliit, at paulit-ulit na sketch ng isang babae na may malayang buhok at nakasuot ng kwintas na may bituin. Sa isang pahina na maayos na naisulat, isinulat ni Emily ang mga patakaran ng konstelasyon ng bituin ni nanay. 1. Laging magkasama. 2. Alagaan ang isa't isa. 3. Tandaan na babalik siya kapag naayos na niya. Nang makarating si Caroline sa maliit na asul na bahay sa Maple Street, nakita niya eksakto kung ano ang iginuhit ni Emily. Ang simpleng tahanan ay sobrang linis na nakakagulat para sa isang lugar na may sanggol at matandang babae. Patunay ng walang humpay na pagsisikap ni Emily. Nakaupo si Margaret Carter sa isang rocking chair sa tabi ng bintana. Isang proud na babae na may kulay pilak na buhok at mga matang tila walang laman. Lumalalim ang tingin ni Caroline nang ipakilala niya ang sarili niya. "Nasaan ang mga apo ko?" tanong ni Margaret nang bigla siyang naging malinaw. "Ligtas sila sa ospital," sabi ni Caroline para lang tiyakin siya. Dinala ni Emily si Ethan kagabi nung bagyo. Ang bagyo? Maikling bulong ni Margaret. Tila nawawala sa sarili bago tumigil ang tingin niya. Hindi sana dapat lumabas si Emily sa ganung panahon. Bata pa siya. Napasakit siyang dagdag pa, pero hindi na siya bata, di ba? Napatingin si Caroline sa paligid ng bahay. Napansin ang mga sticky notes na nakadikit kahit saan. Mga paalala para sa gamot, mga instruction sa pagpapakain. Kahit yung step-by-step notes sa pagpapainit ng formula, ang pinakapansin ko yung wall calendar na may mga araw na may maliwanag na bituin. Yung mga araw na malinaw talaga. Nabanggit ni Emily sa kusina na may step stool sa tabi ng kalan. Sa kwarto ni Emily, maayos na nakasalansan yung mga libro sa school sa tabi ng improvised crib ni Ethan. May drawer ng dresser na may mga kumot. Tapos sa pader, nakasabit yung family photo na nagpapakita ng mas batang si Margaret, isang babae na siguro si Grace, at isang toddler na si Emily, lahat nakasuot ng parehong star lockets. Pinipilit niyang gumaling. Biglang sabi ni Margaret, habang tinutunghayan ang tingin ni Caroline sa larawan, "Ang aking Grace," minsan sumulat siya kay Emily. Yung mga bituin sa kanilang mga lockets, parang pangako. Nang papalabas na si Caroline, napansin niya ang isang nakaipit sa ilalim ng unan ni Emily. Isang selyadong sobre na sulat ng isang matanda. "Para sa aking shooting star, buksan mo kapag pinakakailangan mo ako." Umalis si Caroline mula sa Blue House na puno ng kalituhan kaysa katiyakan, kumbinsidong mas malalim ang komplikasyon ng buhay ng pamilyang ito kaysa sa nakikita. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital kasama si Officer Daniel Turner, isang pulis na may mabait na mga mata at magaspang na mga kamay na nagpapakita ng maraming taon ng pagsusumikap. Nakaupo si Emily na cross-legged sa kama sa ospital, mahinang binabasa ang isang kwento para sa mga bata kay Ethan na kinuha niya sa pediatric wing. Pinagtulungan ng 3 maliliit na ibon ang paggawa ng kanilang pugad. Basa niya bago tumingin sa mga pumasok na matatanda. Nagbago ang buong tindig niya, tumuwid ang likod, naging matalim ang tingin, at niyakap ng mahigpit si Ethan. "Magandang umaga, Emily," bati ni Caroline na may ngiti. "Ito si Officer Turner, tutulungan niya tayo para mas maintindihan ang sitwasyon mo." Yumuko si Daniel para pantayan ang tingin ni Emily. "Ang ganda ng kwintas mo," sabi niya nang mapansin ang kamay niya na nakahawak sa silver na bituin. "Parang sa nanay ko to," maingat na sagot ni Emily. "At meron din si Ethan na maliit para sa paglaki niya." "Gusto kong makita kung saan ka nakatira," mahinahong sabi ni Daniel. "Sasama ka ba sa amin para ipakita mo sa akin ang bahay niyo?" Naniniwala ang mga doktor na kaya na ni Ethan ang maikling biyahe. Nag-isip sandali si Emily, tapos bahagyang tumango. Mag-aalala si Lola. Miyerkules ngayon, kailangan niya yung asul niyang gamot bago tanghalian. Tahimik lang sa biyahe papuntang asul na bahay, si Emily ang nagbibigay ng direksyon mula sa likod habang pinapansin niya si Ethan at tinitingnan kung nakatupi pa ang kumot niya.
Pagdating nila, si Ginoong Wilson ay nagdidilig ng damo sa katabi. Napansin niya agad ang sasakyan ng social services at napasikip ang mukha niya sa pag-aalala. Emily, nag-aalala ako nung hindi ka dumaan kahapon para sa gatas, sabi niya habang dahan-dahang lumalapit. May sakit si Ethan, paliwanag ni Emily ng diretsyo. Kailangan ko siyang dalhin sa doktor. Napuno ng guilt ang mukha ni Mr. Wilson nang lumingon siya kay Caroline. Ginagawa ko ang kaya ko, dinadala ko sila ng pagkain kapag pwede. May mga taas-baba si Margaret, sabi niya habang bumaba ang tono ng boses niya. Kahit papaano, papunta na si Emily sa bahay. Siguro dapat mas ginawa ko pa, pero akala ko hindi naman sa akin yon. Magandang araw ang tinatawag ni Emily sa kalagayan ni Margaret. Niyakap niya nang mahigpit ang kanyang apo, tapos inabot ang kamay para kay Ethan na nanginginig. Dinala mo nga sila sa bahay, sabi niya kay Caroline at Daniel na ramdam ang ginhawa sa puso. Nababahala talaga ako nung dumaan ang bagyo at hindi pa sila bumabalik. Habang tinitingnan ni Daniel ang paligid ng bahay, napansin niya yung mga detalyadong inayos ni Emily, mga paalala na may kulay, isang hand-drawn na mapa na nakatape sa pader na may mga label tulad ng kwarto ni Lola at kabinet ng gamot, mga step stool na inilagay sa tabi ng mga importanteng gamit sa maliit na kusina. Sa halip ng mga family recipe, may kahon na puno ng maayos na sulat na mga instruksyon kung paano malalaman kung sira na ang gatas, ano ang gagawin kung lalabas si Lola sa labas, at paano palitan ang lampin ni Ethan. Ang galing niya, bulong ni Daniel kay Caroline habang pinapanood si Emily na kalmadong inaayos ang gamot ng lola niya habang sinusubukan ang bote ni Ethan sa kanyang pulso. Natutunan mo lahat yan mag-isa? Tanong ni Daniel. Tumango si Emily nang walang pag-aalinlangan. Mula sa library sa mga video, tinulungan ako ni Miss Baker sa school na maghanap ng mga libro tungkol sa mga baby. Huminto siya sandali tapos inamin ng tapat na parang bata. Nakakatakot sa simula nung dumating si Ethan at hindi maalala ng lola ko paano siya hawakan ng tama, pero pinanood ko ng marami yung mga video. Hawak-hawak ni Margaret si Ethan sa kanyang mga bisig, biglang naging malinaw sa kanya na hindi dapat si Emily ang mag-isa na humawak ng lahat ng ito. Hindi dapat si Emily ang mag-isa sa ganito, sabi niya, nanginginig ang boses. Pero yung isip ko, minsan nawawala na. Biglang tumigil si Grace at nakatingin sa isang saradong pinto sa dulo ng pasilyo. Tumingin si Daniel kung saan nakatuon ang kanyang mga mata. Kwarto ba yan ni Grace? Napasigla si Emily. Pribado yung kwarto ni Mama, sabi niya ng mahigpit, tinatakpa ng pasilyo. Gusto niyang maayos pag bumalik siya. Maingat na inilipat ni Caroline ang usapan. Maari mo ba akong ipakita ulit ng espesyal mong notebook? Gusto ko sanang makita pa ang mga drawing mo, sabi ni Emily na medyo nag-aatubili habang kukunin ito. Tahimik na tanong ni Daniel kay Margaret tungkol sa kanyang anak na si Grace. Gumagaling na siya, sagot ni Margaret. Mas malinaw na ang kanyang mga mata kaysa dati. Hirap talaga siya nang umalis si Emily, Dad, tapos ulit nangyari kay Ethan. Napahinto siya saglit, naguluhan. Nasa espesyal na lugar siya ngayon, tumatanggap ng tulong. May address ba kayo? Tanong ni Daniel. May numero ng telepono? Nagdilim ang mga mata ni Margaret. Si Emily ang nagtatala sa starbook niya. Busy si Emily na ipinapakita kay Caroline ang pinakabagong drawing niya. Isang asul na bahay sa ilalim ng sikat ng araw na may 4 na ibon na sabay-sabay lumilipad, hindi 3. Ito ang pamilya namin, paliwanag ni Emily. Lola, ako, si Ethan, at si Mama kapag bumalik siya. Napansin ni Caroline ang isang bagay na hindi niya napansin dati. Isang daisies na pintura sa gilid ng bahay. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang isang daisies na nakalagay sa tasa sa tabi ng bintana. Gusto mo ba ng daisies? Tanong niya. Tumango si Emily. Matitibay na bulaklak, hindi sila kailangan ng maraming tubig at bumabalik sila taon-taon. Initanim yan ni Mama bago siya umalis.
Sabi niya, magbabantay sila sa amin hanggang makakaya niya na umalis. Maingat na sinara ni Emily ang pintuan sa harap at iniabot ang susi kay Mr. Wilson. Diligan mo yung daisies, ha? Sabi niya ng seryoso. Konti lang, yung tinuro ko sa'yo nung nasa kotse tayo. Tahimik na naupo si Emily sa tabi ng car seat ni Ethan, hawak ang kanyang notebook habang umaalis sila. Pinisil niya ang kanyang kamay sa salamin, pinapanood ang maliit na asul na bahay na lumiliit habang lumalayo. Emily Caroline, mahinang tanong, yung sobre sa ilalim ng unan mo, galing ba yan kay mama? Namulat ng malaki ang mga mata ng babae. Tapos pinaiksi niya ng may determinasyon para lang to sa mga emergency, matatag niyang sabi. Sabi ni mama, malalaman ko kung kailan oras na para buksan ito at hindi pa oras ngayon. Tinanong ni Daniel mula sa upuan ng driver habang tinitingnan siya sa salamin. Umiling si Emily, ang mga daliri niya ay hinahaplos ang kanyang star locket. Hindi pa, pero baka malapit na. Sa isang gabi, nagbago ng husto ang pediatric ward. Sa sulok ni Emily, ngayon nakalagay na ang mga libro, colored pencils, at isang stuffed bear na donasyon. Pero kahit na may mga munting bagay na ito, nanatili siyang alerto habang minamarkahan ang feeding schedule ni Ethan. Dumating si Dr. Reynolds na nakangiti. Parang sundalo ang galaw nang makita si Emily na binabasa ng malakas sa kapatid niyang lalaki. Good morning. Kamusta na ang ating maliit na pasyente ngayon? Tumaas ng 2 ounces si Ethan, mabilis na sabi ni Emily. Sabi ni Nurse Williams, ang galing niyan. Oo, tama, sabi ni Dr. Reynolds habang tinitingnan ang chart. Alam mo talaga ang tungkol sa pag-aalaga ng mga baby? Bahagyang umangat ang balikat ni Emily. Nanood ako ng mga video at nagsulat ng mga notes. Ang mga baby kasi, simple lang sila basta attentive ka. Sinasabi nila ang kailangan nila, hindi lang sa salita. Umupo si Dr. Reynolds sa tabi niya. Napansin ni Emily na bahagyang lumipat siya at inilagay ang sarili niya sa pagitan ng doktor at ng crib ni Ethan. Parang protective na sobra para sa isang 6 na taong gulang. Emily, gusto mo bang tulungan akong i-check si Ethan ngayong umaga? Pwede kang maging special assistant ko. Biglang kumislap ang mga mata ng bata na ipakita ang pagiging bata niya sa likod ng pagiging tagapag-alaga. Habang sabay nilang chine-check si Ethan, mahinang tinanong ni Dr. Reynolds para makuha ang loob niya. Regular ka bang pumapasok sa school bago dumating si Ethan? Tumingin si Emily at nag-concentrate sa hawak na stethoscope. Oo. Pumunta ako kay Lola nung malinaw ang araw. Si Miss Baker, na pinakamabait na guro, binigyan ako ng dagdag na libro para pag-aralan sa bahay. Huminto siya saglit at proud na sabi, nabasa mo na sa ika-4 na baitang kahit nasa unang baitang ka pa lang. Nakakabilib yan, sabi ni Dr. Reynolds nang may tunay na init ng loob. Dapat mabilis kang matuto. Kailangan ko nga, sagot ni Emily ng diretso. Mabilis magbago sa bahay. Mamaya ng umaga, dumating si Miss Baker mismo sa ospital, dala-dala ang tambak ng mga workbook. Munti, masigla, at may maagang puting buhok, niyakap niya ng mahigpit si Emily. Ang aking bituin na estudyante. Grabe, ang worried ko nung hindi ka pumunta sa reading session namin nung Huwebes, habang ginagawa ni Emily yung math sheets na dinala ni Miss Baker. Tahimik na kinausap ng teacher si Dr. Reynolds at Caroline sa hallway. Ang talino ni Emily, parang sponge siya na sumisipsip ng lahat, pero minsan lang siya pumapasok. Kapag pumupunta siya, pagod na pagod siya at lagi pa siyang tumitingin sa orasan. Kinukurot-kurot ni Miss Baker ang mga kamay niya, nervyos na sabi, nagsabi na ako dati ng mga concerns ko pero dahil kulang tayo sa staff dito sa distrito, nagsimulang magpadala ako ng trabaho sa bahay. Mali ba yon? Dapat ba mas pinilit ko pa? Yun ang sabi ni Caroline para pakalmahin siya. Sinasabi niyang ginagawa mo naman ang makakaya mo. Maraming tao ang napapansin ang ilang bahagi ng sitwasyon pero walang nakakakita ng buong kwento. Ano na ang mangyayari sa kanila ngayon? Tanong ni Miss Baker. Huminga si Caroline. Sinasabi niyang sinusubukan pa rin nilang ayusin yon. Kitang-kita na mahal ni Margaret ang mga apo niya pero seryoso ang problema sa memorya niya at hinahanap pa rin nila ang ina. Sa loob ng kwarto, natapos na ni Emily ang mga gawain niya
At muli siyang nasa tabi ni Ethan. Nagkukwaderno siya nang biglang kumatok si Daniel Turner sa pintuan. Mabilis niyang isinara ang kwaderno. "Pwede ba akong pumasok?" tanong niya. Maingat na tumango si Emily. Umupo si Daniel sa upuan ng bisita na para bang maliit na maliit siya dahil sa laki ng katawan niya. "Nagtanong-tanong ako tungkol sa nanay mo," sabi niya ng diretsyo. Alam niyang mas gusto ni Emily ang totoo kaysa papalambutin. "Sinabi ng kapitbahay niyo si Ginoong Wilson na dati siyang nagtrabaho sa Rosie's Diner." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Emily, pero mahigpit niyang hinawakan ang kwintas sa leeg niya. Naalala talaga siya ng mga tao doon, kwento ni Daniel. Lagi raw niyang naililigtas yung sitwasyon, mga luma ng muffins na dinadala niya sa bahay para sayo. May bahagyang ngiti na sumilay sa mga labi ni Emily. "Blueberry yung paborito ko," hinihikayat ni Daniel habang dahan-dahang lumalapit. "Emily, gusto naming tulungan ang buong pamilya mo, Sho, si Ethan, si Lola, pati nanay mo. Pero para magawa namin yon, kailangan naming malaman kung nasaan ang nanay mo ngayon." Matagal na nanahimik si Emily, kitang-kita sa kanyang mukha ang bigat ng laban sa loob. Sa huli, binuksan niya ang kanyang notebook sa isang pahina na hindi pa nakita ni Daniel. Nasa ibabaw nito yung maingat na sketch ng isang gusali na may label na Mom's Healing Place na napapalibutan ng mga puno. Inaayos niya yung mga sirang parte niya, sabi ni Emily nang mahina. Yan daw yung sinulat niya sa huling liham niya. Sabi niya minsan, may mga cracks sa loob ng mga matatanda na hindi nakikita ng iba, kaya kailangan nila ng spesyal na doktor para ayusin yan. "May mga ganitong liham ka ba?" Mahinang tanong ni Caroline nung pumasok siya. Dahan-dahang tumango si Emily. "Nasa espesyal kong kahon sa bahay. Pinapadala ng nanay ko yan sa address ni Mr. Wilson para hindi magtanong yung regular na mail lady." Nagkatinginan sina Daniel at Caroline. Naisip nilang baka susi ang mga liham na to para maintindihan ang lahat. "Okay lang ba kung basahin namin to?" tanong ni Daniel. "Baka makatulong to para mas mabilis nating makita si nanay mo," sagot ni Emily habang seryoso ang mukha. "Sige, pero pangako nyo, para lang to makatulong, hindi para makapagsakit sa kanya. Pinagbubuti niya talaga ang sarili niya." "Promise namin." Seryoso ang sagot ni Caroline habang naghahanda silang bumalik sa Blue House para kunin ang mga liham. Hinila si Caroline ni Dr. Reynolds bago siya umalis. "Bago ka umalis, may ipapakita ako sa'yo." Dinala niya siya sa opisina niya at binuksan ang medical file ni Ethan sa computer niya. Tinitingnan ko yung mga records ng kapanganakan niya. Ipinanganak si Ethan sa Riverside Hospital sa kabilang bayan ayon dito. Nagpa-check out si Grace Carter kahit bawal ng doktor kinabukasan mismo at hindi iniwan yung contact information. Huminto siya, nakakunot ang noo, pero ang kakaiba, yung emergency contact na nilagay niya hindi si Margaret, si Emily. "Si Emily Caroline," sabi niya na hindi makapaniwala. 5 taon pa lang siya noon. Tumango ng seryoso si Dr. Reynolds. "Tama, kahit ganun pa yung edad ni Grace, pinapasan na niya ang mga responsibilidad ng isang matanda sa anak niya." Mula sa hallway, kitang-kita nila si Emily na maayos na inilalagay ang notebook niya at ang ekstrang kumot ni Ethan sa kanyang backpack, naghahanda para sa biyahe papuntang Blue House. Yung paraan ng pagtayo niya na parang nakatayo ng matatag, yung mga maliit niyang balikat, nagpapakita ng determinasyon pero pati na rin ng pagkabata na mabilis na lumilipas. "Kailangan kong makita yung mga sulat na yon," bulong ni Caroline. "May hindi pa tayo nakukuha sa kwento, kahit sa liwanag ng araw. Parang iba na yung Blue House, mas maliit at parang mas delikado." Dinala ni Emily sina Caroline at Daniel diretso sa kwarto niya kung saan hinila niya ang isang luma at gasgas na kahon ng sapatos mula sa ilalim ng maluwag na sahig sa ilalim ng kama niya. "Mga espesyal kong bagay," sabi niya, nang mahina habang binubuksan ang takip. Sa loob, may mga kayamanang tanging bata lang ang mag-iipon. Isang makinang na bato mula sa ilog, isang balahibo ng asul na uwak, isang ribbon mula noong kinder. Sa ilalim nito, may bunton ng mga sobre na nakatali ng kupas na laso.
Bawat isa ay may nakasulat na eleganteng sulat. Para sa aking bituing pumaputok. Huminto si Emily, ang kamay niya ay parang iniingatan ang mga sobre. Sabi ni Mama, para lang ito sa akin. Caroline Keldeo. Alam kong personal to, Emily, pero baka to ang makatulong para mahanap natin si Mama mo para makabalik siya sa'yo at kay Ethan pagkatapos ng pahinga. Maingat na tumango si Emily habang niluluwagan ang laso. Pwede mong tingnan yan, pero mananatili yan sa kahon ko. Akin pa rin yan. Habang maingat na tinignan ni Daniel at Caroline ang mga sulat, palihim na lumabas si Emily para tingnan ang kanyang lola na nagpapahinga sa kwarto niya. Ang pinakauna ay mula 10 buwan na ang nakalipas. Mahal kong bituing nagliliparan, tinutulungan ako ng mga doktor dito para buuin ang sarili ko muli. Muling magkasama, mahirap talaga. At may mga araw na pakiramdam ko, hinding-hindi na ako magiging buo. Pero naaalala ko yung matapang mong ngiti at yung paraan mo na palaging bumabangon kapag nadadapa. Sinusubukan kong maging matatag tulad mo. Miss na miss kita, higit pa sa lahat ng bituin sa langit. Mahal kita, Mom. Isang sulat na isinulat 6 na buwan na ang nakalipas. Basahin mo, matapang kong Emily. Unti-unti na akong gumagaling, sabi ng mga doktor ay maayos ang takbo ng pagpapagaling ko. Iniisip kita bawat minuto. Natututo akong maging ina na karapat-dapat sa'yo. Matatag, maaasahan, at laging nandyan. Alam kong hindi patas na kailangang maging sobrang mature ka na. Ngayong umuuwi na ako, pwede kang maging maliit na batang babae ulit, pangako ko. Mahal kita palagi, Mama. Yung pinakabagong sulat, 2 buwan pa lang ang tanda, may nakalagay na pinatuyong bulaklak na daisy sa loob. Ang galing mo, anak. Natapos ko na yung unang malaking bahagi ng recovery ko. May mga hakbang pa na kailangang tahakin, pero sa wakas, nakikita ko na yung liwanag. Sabi ng program director, nagpapakita daw ako ng totoong lakas. Sabi ko sa kanya, natutunan ko yan sa'yo. Nagtanim ako ng mga daisy sa hardin dito, paalala nila sa'yo, matatag, maliwanag, at determinado na patuloy na lumago kahit ano paman. Nagtatrabaho na ako ngayon, iniipon ang bawat sentimo para pag-uwi ko sa'yo. Sabihin mo kay Ethan tungkol sa akin, sabihin mo kay Lola na pasensya na sa lahat ng alala, sabihin mo sa sarili mo na mahal kita higit pa sa kahit ano sa buong universo, malapit na ang shooting star ko, malapit na. Lahat ng pagmamahal ko, Nanay. Pinag-aralan ni Daniel ang mga sobre habang napansin ang return address. Sunrise Recovery Center, 183 Pine Valley Road. Isang rehab facility daw yon, sabi niya kay Caroline ng mahina. Mga 2 oras na biyahe pa sa Hilaga mula dito. Naputol ang usapan nila nang marinig ang pagbukas ng pintuan sa harap at isang opisyal na boses sa sala. Nagsasalita si Margaret kay Harriet Winters. Mahigpit na babae ang supervisor ni Caroline na may hawak na clipboard at nakasuot ng matitibay na sapatos. Nakaschedule ako ng emergency placement hearing bukas ng umaga. Anang ni Harriet habang halos hindi pinapansin si Emily na nasa pintuan. Dahil sa problema sa pag-iisip ng lola at pagkawala ng ina, kailangan nating ayusin agad ang pansamantalang kustodiya. Naputla ang mukha ni Margaret. Napaaga si Emily sa kanyang lola, mahigpit niyang niyakap sa baywang gamit ang maliit niyang braso. Dito tayo nababagay, sabi niya nang may panginginig ang boses pero matatag pa rin ang mukha. Inaalagaan ko ng mabuti ang lahat. Iyan ang problema, Missy, sagot ni Harriet. Hindi masama pero matatag ang tono. Hindi mga bata ang dapat mag-alaga ng lahat, dapat mga matatanda yon. Habang nag-uusap pa ang mga matatanda tungkol sa kinabukasan ni Emily, tahimik na umalis ang maliit na babae nang hindi napapansin. Ilang minuto lang nakita siya ni Caroline sa hardin, maingat na dinidiligan ng isang daisy. Babalik siya, sabi ni Emily. Hindi na tumingin si Caroline, kailangan lang ni Mama ng kaunting panahon pa. Yumuko siya sa tabi niya. Emily, naniniwala ako gusto niyang bumalik. Pinapatunayan ng mga sulat na sobra siyang nagmamahal sa'yo. Pero ngayon, ang pinakamahalaga ay siguraduhin na ligtas kayo ni Ethan at naayos ang pag-aalaga sa inyo. Sa wakas, tumingin si Emily na halos mapununan ng luha pero pinipigil ito. Kung aalisin mo kami dito,
Paano kami mahahanap ni Mama kapag handa na siyang umuwi? Ang tanong ay nanatili sa pagitan nila. Simple, pero matindi. Pangako, mahinahong sabi ni Caroline, kahit saan ka man, sisiguraduhin naming matagpuan ka ni Mama. Tiningnan ni Emily nang mabuti ang mukha niya, sinusubukang malaman kung mapagkakatiwalaan siya. Parang hindi dapat ganito sa isang 6 na taong gulang. Sa huli, bahagyang tumango siya at bumalik sa pagmamasid sa Daisy. Kailangan itong diligan bawat 3 araw, pero huwag masyadong maraming tubig para hindi mabulok ang mga ugat. Tumingin siya kay Caroline ng seryoso. May mga bagay na lumalakas lang kapag nabigyan ng tamang pag-aalaga. Malaki ang pakiramdam ng silid hukuman kay Emily. Mataas ang kisame at ang mga kahoy na bangko ay umuugong sa bawat galaw. Umupo siya sa pagitan ni Caroline at Margaret. Hawak ni Margaret ng mahigpit ang kaniyang notebook sa kandungan habang natutulog si Ethan sa carrier sa tabi nila. Naka-best church outfit si Margaret. Suot ang lavender na blouse na nakabotones hanggang kwelyo at mga hikaw na hindi gaanong tugma. Nagsipilyo ako ng 3 beses, bulong niya kay Emily kaninang umaga. Simpleng sabi na nagpapakita ng kaniyang desperadong pagsisikap na magmukhang kaya niyang gawin ang lahat. Maingat na tiningnan ni Judge Parker ang file. Matanda na siya, may mabait na mga mata pero seryosong mukha bago nagsalita. Direktang nilapitan niya si Emily at sinabing, "Young lady, naiintindihan ko na inaalagaan mo ang kapatid mo at tinutulungan ang lola mo, ipinapakita niyan ang malaking responsibilidad para sa edad mo," sabi ni Emily habang seryosong tumatango. Kailangan ni Ethan na maayos ang schedule niya at ang lola niya ay dapat uminom ng gamot sa tamang oras. Napalambot ang mukha ng hukom, pero sabi niya, "Mabigat yan para sa maliit mong balikat. Karapat-dapat lang na maging bata ang bawat bata." Nagpatuloy ang pagdinig sa testimonya ni Dr. Reynolds tungkol sa kalusugan ni Ethan, kay Caroline tungkol sa sitwasyon sa bahay at kay Margaret mismo. Na-surprise siyang nanatiling kalmado hanggang sa nabanggit ang pagkawala ni Grace na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang focus. "Uuwi ang anak ko para sa hapunan," biglang sabi ni Margaret habang tinititigan ang paligid ng korte na para bang lalabas si Grace. Kinuha lang niya si Emily sa school. Hinawakan ni Emily ang kamay ng lola niya at marahang pinisil ito. "Okay lang po, Lola. Nandito lang po ako." Hindi pinalampas ni Judge Parker ang sandali at nagkatinginan sila ni Caroline. Pagkatapos ng maikling pahinga, ibinigay niya ang kanyang desisyon. Bagaman walang duda na mahal ni Margaret Carter ang kanyang mga apo, tungkulin ko ang unahin ang kanilang kapakanan. Iniutos ko ang pansamantalang paglalagay sa isang lisensyadong foster family. Magkakaroon si Mrs. Carter ng regular na pagbisita at rerepasuhin ng korte ito sa loob ng 30 araw. Nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Emily, ang karaniwang maskarang ginagamit niya sa mahihirap na panahon. Tanging ang namumuting mga daliri niya sa notebook ang nagpapakita ng bagyong nararamdaman niya. Nang hapon na iyon, dinala ni Caroline sina Emily at Ethan para makilala ang kanilang foster parents. Ang bahay ng mga Henderson ay isang komportableng lugar. Dilaw na kubo na may harapang porch swing at mga paso ng bulaklak sa mga bintana. Si Thomas Henderson, isang retiradong guro ng musika na may pilak na buhok at malumanay na mga kamay, kasama ang kanyang asawa na si Linda, isang pediatric nurse na may maiinit na mga mata na may mga linya ng tawa, ay sinalubong sila sa pintuan. "Matagal na naming hinihintay na makilala kayo," sabi ni Linda nang mahinahon habang yumuko para mapantayan si Emily. "Handa na ang kwarto mo at nakahanap kami ng magandang crib para kay Ethan." Pumasok si Emily at maingat na sinilip ang loob ng kwarto, ang piano sa sulok at ang mga estante na puno ng libro. Amoy cookies na bagong luto mula sa oven, ang bango pero hindi ito ang pakiramdam ng tahanan. Nang gabing yon, pagkatapos tumulong kay Ethan sa bote, tinanong ni Linda si Emily kung ano ang gusto niya. Isang maliit na bagay na tinago ng bata sa puso. Nakatalikod si Emily sa pintuan ng pansamantalang kwarto niya.
Kaaya-aya ito, mga pader na kulay asul na banayad, kumot na hinabi-habi, maliit na mesa sa tabi ng bintana. Pero hindi siya sumilip sa paanyayang kama. Hinila niya ang kumot at unan pababa sa sahig, sa tabi ng crib ni Ethan, gumawa ng higaan na sapat ang lapit para maabot niya ang kamay nito sa pagitan ng mga rehas. Nakita ni Linda si Emily na ganoon nung late night check niya. Hindi siya nagsalita o pinagalaw si Emily. Nilagay na lang niya ng mahinahon ang dagdag na kumot sa balikat nito. Okay lang tayo dito, bulong ni Emily kay Ethan matapos umalis si Linda. Pansamantala lang to, parang kapag ang mga Diaz nagtatago sa ilalim ng lupa tuwing taglamig, bumabalik din sila pagdating ng tagsibol. Binuksan niya ang kanyang notebook sa malinis na pahina at isinulat. Araw 1 sa Yellow House. Kumain ng maayos si Ethan, hindi sumisigaw ang mga Henderson at laging nagtatanong bago buhatin si Ethan. Alam ng babae kung paano alagaan ang mga baby at tumutugtog naman ng piano ang lalaki. Puno ng libro ang bahay nila. Huminto siya saglit, tapos mahina niyang dagdag, mukhang mababait sila. Pero namimiss ko na ang bahay namin. Namimiss ko si Lola. Sana matagpuan kami ni Mama dito kapag handa na siya. Isinara ni Emily ang kanyang notebook at yumuko sa ginawang pugad sa sahig. Isang kamay ay dumudulas sa pagitan ng mga bar ng crib para magpahinga malapit kay Ethan. Ang isa naman ay mahigpit na hawak ang kanyang star locket. Maliit niyang paraan para kumapit sa isang pamilyang wasak pero nananatiling magkakaugnay kahit na may layo na naghihiwalay sa kanila. Lumipas ang isang linggo sa ilalim ng bubong ni Henderson at maingat na tinatala ni Emily ang bawat araw sa kanyang kwaderno habang nananatiling maingat. Unti-unting nagkaroon ng pagbabago. Ngayon, natutulog na siya sa kama imbes na sa sahig, pero malapit pa rin para marinig ang paghinga ni Ethan. Nagsimula na siyang magtanong tungkol sa mga libro sa mga estante, at kahapon lang tinanggap niya ang alok ni Linda na turuan siyang maghorno ng tinapay. Ang sikreto ay nasa tamang pagsukat, paliwanag ni Linda habang ipinapakita kung paano pantayin ang harina gamit ang kutsilyo. Parang agham din kasi ang pagbe-bake sa ganitong paraan. Tumango si Emily ng seryoso, parang sa formula ni Ethan na kailangang eksaktong sukat. Tama nga. Ngumiti si Linda. Ang tumpak mo naman kahit bata ka pa. Nagpakita ng konting pride sa mukha ni Emily bago niya ito itago sa kanyang seryosong ekspresyon. Samantala, umuunlad si Ethan, tumataba, mas madalas ngumiti, at tulog ng tulog tuwing gabi. Nagsimulang magpatugtog si Thomas ng malumanay na piano habang natutulog si Ethan na sinasabing nakakapagpatalino raw si Mozart ng mga baby. Pero ang mapaglarong kindat niya kay Emily ay nagsasabing hindi siya seryoso. Madalas, pumunta si Caroline dala ang mga balita tungkol kay Margaret. Na okay na siyang pumunta sa espesyalista tungkol sa mga panandaliang pagkawala ng malay. Sabi ni Dr. Samuel, maagang yugto pa lang yon ng demensya. Maingat na ipinaliwanag ni Caroline na sa tamang gamutan at suporta, marami pa siyang magandang araw na pwedeng ma-enjoy. Tinanggap ni Emily ito ng seryoso kasi binibigay niya talaga ang lahat. Ibig sabihin ba, makakauwi na tayo agad? Tanong niya. Hindi pa. Tapat na sagot ni Caroline. Pero isang hakbang, natupaakyat. Pinakaimportanting balita naman ang galing kay Officer Daniel Turner na dumating sa porch ng Henderson isang hapon dala ang balita. Nahanap ko na ang nanay mo. Sabi niya kay Emily na nakaupo nang natigilan sa duyan sa porch na 8 months na siyang nasa Sunrise Recovery Center. Natapos na niya yung main program at ngayon ay lumipat na siya sa transitional housing habang nagtatrabaho ng shifts sa cafe nila. Hindi niya namalayan na padako ang kamay ni Emily sa kanyang locket. Ayos na ba siya? Tumigil si Daniel sandali para piliin ang mga sasabihin niya. Sabi ng direktor, malayo na ang narating niya. Wala na siyang bisyo, ibig sabihin malinaw ang isip at malusog na siya ng 8 buwan ng tuloy-tuloy. Alam ba niya kung nasaan tayo? Tanong ni Emily na halatang may iniintinding pinipigil. Oo, kinausap ko siya kahapon. Nag-atubili si Daniel.
Gusto niyang sabihin ko sa'yo na nagsusumikap din siya para makabuo ng matatag na sitwasyon para mapag-isipan silang muling pagsamahin. Napangisi si Emily. Ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, sabi ni Caroline habang pumapasok sa porch, na ginagawa ng nanay mo ang lahat para makagawa ng ligtas at pangmatagalang tahanan para sa'yo at kay Ethan. Pero kailangang siguraduhin ng korte na ligtas talaga bago kayo payagang bumalik. Nakinig si Emily at dahan-dahang tumango. Gaano katagal kaya to? Nagpalitan ng tingin ang mga matatanda na puno ng pag-aalinlangan. Depende yan sa maraming bagay, paliwanag ni Caroline. Pero tinanong ng nanay mo kung pwede siyang magsulat sa'yo dito. Tapos baka pwede rin magkaroon ng supervised na tawag sa telepono. Soon. Gusto mo ba yon? Sa unang pagkakataon mula nang makilala nila siya, naputol ang maingat na kontrol ni Emily. Napuno ng luha ang mga mata niya at nanginginig ang maliliit niyang balikat. Oo, bulong niya. Oo, please. Nang gabing yon, dumaan ang isang thunderstorm sa Maplewood, ang mga dagundong ng kulog at kidlat ay bumalik kay Emily sa gabing dinala niya si Ethan sa ospital. Habang bumubuhos ang ulan sa bintana, bumalik ng todo ang bigat ng responsibilidad at takot. Nakita ni Thomas si Emily na nakaupo ng matigas sa tabi ng crib ni Ethan, matay nakatutok at mabilis ang paghinga. Sa halip na magtanong, umupo siya ng tahimik at humuni ng mahinahong tugtugin, isang banayad na melodiya na tumagos sa ingay sa labas. Dahan-dahang bumagal ang paghinga ni Emily kasabay ng ritmo ng kanta. Noong bata pa ang anak ko, malambing na sabi ni Thomas, natatakot din siya sa bagyo. Tinutulungan siya ng musika na maalala na lumilipas din ang mga nakakatakot na bagay. Hindi ako natatakot, sagot ni Emily nang mabilis. Tumango si Thomas na parang sang-ayon. Siyempre naman, hindi ganyan. Matapang ka talaga. Pero kahit matapang na bata, kailangan din ng aliw minsan. Nanahimik silang dalawa habang humina ang bagyo, ang kulog ay unti-unting lumalayo. Takot ako nun gabi. Sa wakas ay bumulong si Emily na halos hindi marinig ni Thomas. Hindi kumain si Ethan at hindi na maalala ni Lola kung paano ihalo ang gatas niya. Ang lakas ng ulan kaya halos di ko makita ang daan papuntang ospital. Kaya, yang takot na yan kahit sino ay matatakot, banayad na sabi ni Thomas. Pero pumunta pa rin ako, dagdag ni Emily. May konting pagmamalaki na sumilip kasi kailangan ako ni Ethan. Oo, sabi ni Thomas, ginawa mo nga at ang tapang mo noon. Pero Emily, hindi mo na kailangang maging matapang mag-isa. Para bang tama lang nung sinabi niya, gumalaw si Ethan sa kanyang crib at huminga ng malalim na puno ng ginhawa bago muling nakatulog, ang tunog ng isang sanggol na unang naramdaman ang seguridad at pagmamahal mula nang pumasok siya sa bahay ng mga Henderson. Yumuko si Emily nang bahagya sa braso ni Robert, pinapahintulutan ang sarili na maramdaman ang aliw na hatid niya. Sa labas, unti-unting napawi ang mga ulap ng bagyo. Isang nag-iisang bituin ang kumikislap sa madilim na kalangitan nang tumunog ang telepono sa hating gabi. Nanginig ang boses ni Caroline nang mahimbing niyang kinakausap si Linda Henderson ng mahina. Si Emily, na may matalim na kutob sa gulo, ay gising na sa hallway at nakikinig. Nakita nila si Margaret na naglalakad-lakad sa downtown suot ang kanyang nightgown. Pinaliwanag ni Caroline na hinahanap niya ang kanyang baby na si Grace at naiinis nang hindi niya ito makita. Nasa Maplewood Hospital na siya ngayon. Bago pinutol ni Linda ang tawag, bumalik si Emily sa kanyang kwarto at nagpapanggap na natutulog ng sumilip ang babae para tingnan siya. Pagdating ng umaga, nakahanda na si Emily, nakasuot na at nakatayo sa pintuan, dala ang notebook. Kailangan nating makita si Lola, sabi niya ng diretso nang dumating si Linda. Yumuko si Linda para mapasabay sa taas niya. Paano mo nalaman tungkol kay Lola? Sa sahig ay umalingaw-ngaw ang mga kahoy nang umikot si Emily at sagot niya ng kalmado. Nung nag-usap kayo ni Ginoong Henderson tungkol sa ospital, narinig ko. Napangiti si Linda ng bahagya, medyo malungkot. Hindi ka pala nawawala sa mga nangyayari, ano? Sa ospital, nakita nila si Margaret na nagpapahinga
sa isang pribadong kwarto, mukhang mahina sa puting mga kumot. Pinag-aaralan ni Dr. Reynolds ang kanyang chart. "Ang saya mo, Emily Margaret," sigaw niya na kumikinang ang mukha. "Nandito ka na, ang talino mo talaga. Grabe, ang worry ko." "Ayos lang ako, Lola," sabi ni Emily, habang maingat na umaakyat sa kama. "Si Ethan din, halos makapag-roll over na siya." Ngumiti si Margaret pero biglang nawala ang ngiti niya at napuno ng alinlangan. "Dapat makita ni Grace. Yan, nasaan si Grace? Tumakbo ba siya sa tindahan?" Tumingin si Emily kay Dr. Reynolds. "Kasi nga, nagpapagaling pa si nanay, tandaan mo yan. Pero nahanap siya ni Officer Turner at ayos na siya ngayon." Biglang tumalim ang mga mata ni Margaret saglit. Oo, sa Sunrise Place, unti-unti na siyang bumubuo ng sarili niya. Lumapit siya ng bahagya, ibinaba ang boses niya na parang nagwi-whisper, "Emily, sa loob ng jewelry box ko, may mahalagang bagay. Isang sulat na isinulat ni Grace bago pa si Ethan. Pinapakiusapan niya akong huwag ipakita ito kahit kanino, pero sa tingin ko, dapat nasa iyo na ito ngayon." Pumasok si Caroline at narinig ang sinabi. "Mrs. Carter, okay lang ba kung pupunta ako sa bahay ninyo para kunin yung sulat para kay Emily?" Tumango si Margaret, pero bigla siyang naging balisa. "Pero huwag mong sasabihin sa iba yung tungkol sa pera." Iniipon ni Grace ito sa asul na teapot para pag-uwi niya. Kaya dali-dali sina Caroline at Daniel papunta sa asul na bahay sa Maple Street, sa kwarto ni Margaret. Nahanap nila ang kahon ng alahas, isang luma at kupas na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob, sa ilalim ng tambak ng costume jewelry, may isang sobre na may simpleng nakasulat na, "Para kapag wala na ako." "Bubuksan ba natin ito?" tanong ni Daniel habang iniikot ang sobre sa kamay. "Nakapangalan ito kay Margaret, hindi sa atin," sagot ni Caroline nang medyo nag-aatubili. "Pero kung may impormasyon ito tungkol sa kalagayan ng mga bata," sabi ni Daniel, "obliga natin na tingnan." Natapos ang kanilang pagtatalo nang may makita sila sa kusina, yung asul na teapot na binanggit ni Margaret na nakatago sa likod ng mga garapon ng harina at asukal. Sa loob, may maayos na pinilipit na mga pera, mahigit $2,000 at isang card na sulat kamay ni Grace para sa panibagong simula, buong pagmamahal. Pagbalik sa ospital, ipinakita nila kay Margaret ang perang ipinadala ni Grace, kaunting padala bawat buwan. "Hindi ko kailanman hinawakan, kahit mahirap," sabi ni Margaret sa isang malinaw na sandali para sa kinabukasan ng bata. Pangako niya na babalik siya. "Mrs. Carter," mahinahong tanong ni Caroline, "ang sulat na nasa kahon ng alahas mo, iyon ba ang dahilan ni Grace kung bakit siya umalis?" Napuno ng luha ang mga mata ni Margaret, para siyang nalulunod dito pagkatapos kay Ethan, hindi niya kayanin. Sinulat niya na may dalawang pagpipilian siya, manatili at lalo pang malunod o umalis at humingi ng tulong para maging ina na talaga niyang dapat maging. Tumingin si Margaret kay Emily ng diretso. Pinili niya yung mas mahirap na daan, anak, yung mas masakit sa simula pero may pag-asa sa huli. Tahimik na nakinig si Emily, iniintindi ang lahat. Hindi lang siya basta umalis siya para gumaling, para sa atin. Tinawag niya itong pinakamalaking pagpapakita ng pagmamahal. Malumanay ang boses ni Margaret, "Sapat na ang pagmamahal mo para ayusin mo muna ang sarili mo." Nang gabing iyon sa bahay ng Henderson, nagbago ng husto si Emily sa kanyang ritual bago matulog. Sa halip na isuot ang star locket sa kanyang leeg, tulad ng dati simula nang dumating sila, maingat niya itong inilagay sa kanto ng crib ni Ethan. "Gumagaling na si Mama para sa atin," bulong niya sa kanyang baby brother, "at ligtas tayo hanggang sa bumalik siya." Mula sa pintuan, kung saan siya dumating para mag-good night. Nakita ni Linda, tong maliit na ritual na, to na may buo sa lalamunan niya, unang beses simula nung dumating sila. Nagsisimula nang bumaba ang bantay ni Emily, na dala-dala niya buong buhay niya. Mamaya sa notebook niya, may bagong drawing si Emily. Isang asul na bahay, isang dilaw na bahay, at isang pangatlong gusali sa burol na may araw na sumisikat sa likod. Sa ilalim, maayos niyang isinulat,
Hindi pa tapos ang kwento ng pamilya namin. Ang meeting room sa Department of Children's Services ay malamig at walang personal na dating. Kulay beige ang mga pader at ang mga ilaw ay kumakalog na fluorescent. At isang mahabang oval na mesa kung saan ang mga estrangherong naka-business na damit ang magdedesisyon sa kinabukasan ni Emily. Nakaupo si Emily sa labas sa hallway. Nilalagay ang mga paa habang ginagawa ang mga math problem na ibinigay ni Miss Baker. Sa bahagyang bukas na pinto, nahuli niya ang mga usapan ng mga matatanda, UPS Case number 372B, nagpapakita ng karaniwang pattern ng kawalang tatag sa pamilya. Malakas ang tsansa ng baby na ma-adopt, habang para sa 6 na taong gulang, ang standard protocol ay hiwalay na paglagyan para mas mapakinabangan. Natigilan si Emily habang hawak ang lapis. Hiwalay na paglagyan? Dahan-dahan siyang lumapit, mabilis ang tibok ng puso sa loob. Tinututulan ni Caroline ang supervisor niyang si Harriet Winters. Malapit na malapit ang magkapatid na to, sabi ni Caroline. Si Emily ang halos nag-aalaga kay Ethan. Pero yun mismo ang problema, sagot ni Harriet habang tinatapyas ang file gamit ang kanyang pinakintab na kuko. Kailangan maging bata ang bata, hindi tagapag-alaga, at karapat-dapat si baby na magkaroon ng permanenteng tahanan. Ipinapakita ng mga tala namin na yung mga magkapatid na mahigit 5 taon ang pagitan, iba ang mga pangangailangan sa kanilang tirahan. Hindi yan mga tala lang, sabi ni Caroline, nang matatag. Sila si Emily at Ethan Carter. Inimbitahan si Dr. Reynolds para magbigay ng medikal na pananaw. Yung paraan ng pakikitungo ni Emily kay Ethan, kitang-kita na malakas ang kanilang samahan na siguradong masakit para kay Harriet kung masisira. Naiintindihan ko ang mga alalahanin mo, pero kailangan nating maging realistic. Kulang talaga ang pondo at tao sa foster care system. Certified lang ang Hendersons para sa pansamantalang emergency placement. Pwedeng agad-agad ma-adopt yung baby habang naghahanap tayo ng pangmatagalang care para sa bata. Hindi na makinig si Emily, umatras siya mula sa pinto at aksidenteng nabunggo si Daniel Turner, nakakarating lang para sa meeting. Gusto nilang kunin si Ethan, bulong niya na nakapikit ang mga mata sa takot. Yumuko si Daniel para tumingin sa kanya. Hindi kong kaya ko pigilan, pangako niya. Sa loob ng meeting room, nagbigay siya ng nakakagulat na anunsyo. Nakipag-ugnayan ako kay Grace Carter. Natapos na niya ang rehab program at nasa transitional housing siya ngayon. Humihiling siya ng evaluation para sa muling pagsasama ng pamilya. Biglang tumahimik ang silid. Binago ng bagong impormasyon na ito ang lahat. Pero, sabi ni Harriet, matatagal ang proseso, mga buwan. Samantala, putol ni Daniel. Karapat-dapat ang mga batang ito na manatili ng magkasama at magkaroon ng regular na pagbisita mula sa kanilang lola at ina. Habang nagtatalo ang mga matatanda, bumalik si Emily sa upuan sa pasilyo hawak ang kanyang kwaderno ng mahigpit. Binuksan niya ito sa isang malinis na pahina at nagsimulang magsulat ng matatag na mga titik. Mahal na Judge Parker, ako si Emily Carter, 6 na taong gulang. Si Ethan ay kapatid ko. Pangako ko na iingatan ko siya hanggang sa pag-uwi ng nanay namin. Pakiusap, huwag po kaming paghiwalayin. Kami ay mga bituin sa iisang konstelasyon. Taos-puso, Emily. Nang lumabas si Caroline sa pulong, halatang pagod siya. Inabot ni Emily kay Caroline ang nakatiklop na sulat. Para ito sa hukom, sabi niya ng simple. Para sa desisyon niya tungkol sa atin. Kinuha ni Caroline ang sulat. Tinitingnan si Emily sa matatag niyang mga mata, yung parehong matinding pagmamahal na minsang nagtulak sa kanya na lusubin ang unos para iligtas ang buhay ng kapatid niya. Sisiguraduhin kong maiparating niya ito, pangako niya. Nanatili ang pag-aalinlangan sa bahay ng Henderson sa mga sumunod na araw pagkatapos ng pulong sa departamento. Mas naging tahimik si Emily, mas naging maingat. Paulit-ulit na tinitingnan si Ethan. Isang gabi, habang naghahanda si Linda ng hapunan, napansin niya, hindi bumaba si Emily sa kwarto niya ng mahigit 1 oras. Kakaiba para sa batang halos di hinahayaan si Ethan
na mawala sa paningin niya. Nang pumunta siya para tingnan, walang tao sa kwarto. Wala si Ethan sa crib niya. Kumapit ang takot sa bahay. Tumawag si Thomas kay Caroline habang naghahanap si Linda sa bawat sulok. Walang pumutok na kandado, tanging isang bintana lang ang bahagyang nakabukas sa kwarto ni Emily. Nawawala ang notebook niya, pati ang kumot ni Ethan. Dinala niya si Ethan, bulong ni Linda na gulat na gulat. Narinig niya ang tungkol sa plano ng paghihiwalay, kaya tumakbo siya nang papasok ang dilim. Nagtipon-tipon ang mga kapitbahay para sa search party. Mga opisyal at volunteers na nagwawalis sa mga kalye ng Maplewood gamit ang mga flashlight. Diretso si Daniel Turner papunta sa asul na bahay sa Maple Street. Hindi nakalock ang likurang pinto. Tiwala sa kutob niya, umakyat siya sa kwarto ni Emily noon. Mukhang walang tao sa kwarto hanggang may mahina siyang narinig mula sa ilalim ng kama. Yumuko si Daniel at nagtagpo ang mga mata nila ng isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Nakaikot si Emily kay Ethan na mahimbing na natutulog gamit ang kanyang kumot. Hindi ko kayo hahatiin, mariing bulong ni Emily. Pinangako ko sa kanya. Emily, malumanay na sabi ni Daniel. Natakot talaga lahat para sa inyo. Gusto nilang i-adopt si Ethan, sagot ni Emily habang pumapatak ang luha. Sabi nila, perfect siya para i-adopt pero matanda na ako. Masisira ang aming mundo. Yumuko si Daniel hanggang sa sahig, hindi siya niniyakap. Noong medyo mas matanda ako kaysa sayo, mahina niyang sabi, nahati kami ng kuya ko sa foster care, hindi ko na siya nakita ulit. Lumaki ang mga mata ni Emily. Hindi mo na siya nakita? Hindi. Hinanap ko siya nung lumaki na ako. Kaya nga naging pulis ako. Itinaas niya ang manggas ng damit. Nagpapakita ng birthmark na hugis bituin. Pareho kami noon. Akala ko ibig sabihin nun ay palaging mahahanap namin ang isa't isa ng dahan-dahan. Dahan-dahang inabot ni Emily ang kamay niya. Dinampot ang marka, parang mga kwintas namin, parang kwintas mo. Pumayag si Daniel. Emily, hindi ko alam kung ano ang susunod, pero pangako, lalaban ako ng buong lakas ko para mapanatili kayong magkasama ni Ethan. Tinitigan niya ang mukha ni Emily, hinahanap ang katapatan, tapos dahan-dahang umusad habang mahigpit na yakap ang kay Ethan. Habang gumagapang palabas, may sinag ng flashlight na tumama sa kanila. Nakatayo sa pintuan si Thomas Henderson, kitang-kita ang ginhawang sumalubong sa kanya. Salamat sa Diyos, huminga siya, tapos kinuha niya ang phone para tumawag. Nahanap nila sila ni Linda Daniel, ligtas sila. Nang gabi na sa bahay ng Henderson, nakaupo si Emily sa tabi ng pader sa kusina, nakabalot sa kumot at may tasa ng mainit na tsokolate sa mesa. Mahimbing na natutulog si Ethan sa taas, at si Linda ay tinitignan siya tuwing ilang minuto. Kailangan kong protektahan siya, mahina niyang sabi, ang lalamunan ay masakit dahil sa pag-iyak. Trabaho ko yan! Umupo si Thomas sa tabi niya. Ang mukha ay malumanay pero seryoso. Emily, ang mahalin si Ethan ay trabaho mo. Ang magprotekta sa kanya ay trabaho ng mga matatanda. Ako si Linda Caroline Daniel, pati na ang nanay mo sa sarili niyang paraan. Itinaas ni Emily ang mukha niya na puno ng pagod na hindi dapat maranasan ng isang bata. Pero paano kung magkamali ang mga adults? Sabi ni Thomas, totoo naman, minsan nagkakamali kami, pero takasan mo lang, hindi yan sagot. Nilulutas natin ang problema kapag magkasama tayo. Paano naman, tanong ni Emily, na puno ng pagdududa. Sa paniniwala na may mga taong lumalaban para sa'yo, sabi ni Thomas, at sa pagiging matapang na hayaang makapasok kami. Pinag-isipan ni Emily iyon habang paikot-ikot ang tasa sa kamay niya. Hindi ko alam kung kaya ko, ika niya sa wakas. Alam ko, sagot ni Thomas ng mahina, pero baka pwede mong subukan konti-konti lang. Pagdating sa kwarto niya, binuksan ni Emily ang kanyang notebook sa isang malinis na pahina. Sa halip na mga karaniwang maingat na tala at estratehiya, isang linya lang ang isinulat niya. Baka hindi na natin kailangang mag-isa. Ang tawag na nagbago ng lahat ay dumating isang Martes ng umaga. Dumating si Caroline sa bahay ng mga Henderson na may balitang nagpasaya sa buong mukha niya. Naaprubahan na si Grace Carter para sa supervised visits,
Natapos na niya ang programa niya. Matagal nang matatag si Emily. Natigilan siya habang hawak ang kutsara sa ibabaw ng mangkok ng cereal. Darating si Mama dito sa Sabado, sabi ni Caroline. Kumpirmado na. Naglaro-laro ang emosyon ni Emily sa mukha niya. Pag-asa, saya, takot, pagdududa. Paano kung iba na siya? Bulong niya. Paano kung hindi niya gusto kung sino na ako? Pinatong ni Linda nang mahinahon ang kamay sa balikat ni Emily. Mamahalin ka niya kahit ano paman. Mabagal na dumaan ang Sabado. 3 beses nagpalit ng damit si Emily bago siya nagdesisyon sa asul na damit na ibinigay sa kanya ni Margaret. Paulit-ulit niyang sinuklay ang buhok ni Ethan hanggang sa maayos na ito, kaya mahinahong kinuha ni Thomas ang suklay. Ayos na siya, sabi niya sa kanya. Nang tumunog na ang doorbell, natigilan si Emily, pinipigil ng takot ang katawan niya. Dinala ni Linda si Ethan sa kanya, pinapalakas siya ng yakap niya na parang angkla. Biglang lumabas si Grace, mas payat kaysa sa naaalala ni Emily. May mga bahagyang kulubot sa paligid ng mga mata, pero hindi nagbago ang ngiti niya. May nakasabit na star locket sa dibdib niya, kapareho ng sa kay Emily. Aking shooting star, bulong ni Grace habang yumuko siya, para kasing pantay ang laki nila ni Emily. At nagyayelo si maliit kong kometa na si Emily, sobra ang damdaming bumabalot sa maliit niyang katawan. May dala ako para sa'yo, mahina ang sabi ni Grace habang binubukas ang kamay para ipakita ang makinis at pinakinis na bato, ang nawawalang piraso ng star locket ni Emily. Iningatan ko ito hanggang karapat-dapat na akong bumalik sa'yo. Tumingin si Emily mula sa bato papunta sa mukha ng nanay niya, naghahanap ng patunay. Ano man ang nakita niya, sapat na iyon dahil lumapit siya ng paunti-unti hanggang magkadikit sila ni Ethan, sapat na para yakapin silang dalawa ni Grace. Inaayos ko yung mga sirang bahagi ko, bulong ni Grace para sa'yo, para sa tin. Alam ko, sabi ni Emily, na pinagsama ko ang constellation natin. Mula sa pintuan, pinanood ni Caroline na may luha sa mata habang ang 3 bituin na matagal nang magkahiwalay ay nagsimulang marahang ayusin ang kanilang pagkakaayos. Sa mga sumunod na linggo, nagkaroon ng bagong ritmo. Dumating si Grace 3 beses sa isang linggo. Bawat pagbisita ay maingat na pagsisikap na muling buuin ang tiwala. Nagdala siya ng maliliit na regalo. Isang pine cone para sa koleksyon ni Emily, isang malambot na kalansing para kay Ethan, at mga kwento mula sa kanyang mga shift sa Sunrise Center Cafe. Isang hapon, nakaupo si Grace at Emily sa duyan sa balkonahe ng mga Henderson, pinapanood ang mga paru-paro na lumilipad sa paligid ng hardin. Sabi ni Miss Baker, pwede na akong pumunta sa 2nd baitang sa susunod na taon, sabi ni Emily. Maingat na sinusubok kung interesado ang nanay niya sa progreso niya. Sumilay ang ngiti ni Grace sa mukha niya. Ang galing mo, anak, ang talino mo talaga. Tinulungan ako ni Lola sa pagbabasa, dagdag ni Emily sa mga araw na maganda ang kanyang pakiramdam. Kumusta siya sa Memory Care Center? Tanong ni Grace. Mas maganda na sa bagong gamot. Halos lahat na niyang mga alaala ay naaalala na niya. Minsan lang nagkakalito pa rin siya sa oras. Nag-atubili si Emily. Iniwan mo yung kwarto mo na parang hindi mo ito iniwan. Napuno ng luha ang mga mata ni Grace. Naniniwala palagi si Mama na babalik ako kahit hindi naman ako bumalik. Naging tahimik ang sandali nang lumabas si Thomas na may dalang lemonade. Maingat niyang inilagay ang tray at umatras para bigyan sila ng privacy, pero sumusunod pa rin sa mga patakaran sa pagbabantay. Mabait ang mga Henderson, sabi ni Emily. Tumingin si Emily kay Thomas habang bumalik ito sa pagtatanim. Oo, sang-ayon si Grace. Nagpapasalamat ako na inaalagaan nila kayo ng mabuti. Pinilo ni Emily ang isang bahagi ng kanyang palda. Pero hindi naman tayo dito magpakailanman, di ba? Ang tanong ay nanatili sa pagitan nila. Ang kanilang kinabukasan ay hindi pa rin tiyak, nakaasa sa mga pagsusuri at desisyon ng korte. Pinagsisikapan kong maibalik ka sa bahay, sabi ni Grace ng may determinasyon. May job interview ako sa susunod na linggo sa Maplewood Bakery. Tinutulungan ako ni Caroline na maghanap ng apartment na sasapat sa mga requirements para sa muling pagsasama at may space pa
para bisitahin ni Lola. Tinanong ni Emily, "Talaga ba?" "Oo naman," pinawi ni Grace ang kanyang mga alinlangan. "Kailangan ng constellation natin lahat ng mga bituin mula sa kabila ng bakuran." Tiningnan ni Linda ang mag-ina na magkatabi, ang mga hugis nila na nababalot sa liwanag ng huling sikat ng araw. Puno ng saya at kirot ang kanyang puso ng sabay. Naging mahalaga na sa kanya ang mga batang ito, pero alam niyang pansamantala lang ang kanyang papel, isang ligtas na kanlungan sa gitna ng kanilang unos. Nang aalis na si Grace, tumigil siya sa pintuan. "Alam kong nasaktan kita, Emily. Umalis ako nung pinakakinailangan mo ako. Hindi ko na mababago iyon, pero pangako, ginagawa ko ang lahat para maging karapat-dapat ulit na maging nanay mo." Pinag-isipan ni Emily ang mga salitang iyon ng mabigat tulad ng dati. Tapos hinugot niya sa bulsa niya yung star locket niya na kumpleto na ngayon sa gitnang bato. Bumalik na si Grace. "Minsan nawawala yung mga bituin," sabi niya ng mahina. "Pero nakakabalik din sila." Nang umalis si Grace, si Caroline na nag-supervise sa pagbisita ay nag-record ng kanyang mga notes sa file sa ilalim ng parent-child interaction. Sinulat niya, "Natural na pagmamahal ang umuusbong, maingat na pag-asa, nagpapakita ang ina ng tunay na commitment sa muling pagsasama." Pagdating ng gabi, nagdagdag si Emily ng drawing sa kanyang notebook, ang asul na bahay. Ngayon na 4 na ibon na ang nakadapo sa bubong na sabay-sabay nakaharap sa pagsikat ng araw, bihira talagang diretso ang pag-usad. Naging malinaw to nang unti-unting dumami ang mga problema na sumubok sa tibay ng bawat isa. Unang dumating ang balita na na-deny ang application ni Grace para sa apartment. Naging issue daw ang kanyang past sa background check ng landlord. Tapos, bumagsak din ang trabaho sa Maplewood Bakery nang malaman nila na nag-rehab siya dati. "Paano ba ako makakapagsimula muli kung walang nagbibigay ng pagkakataon?" tanong ni Grace kay Caroline sa isang emergency counseling session. Naputol ang boses niya sa inis sa ospital. Si Dr. Reynolds ay may sariling laban. Kinu-question ng board ang budget para sa family support program niya, sinasabing sayang lang ang pera. Ngunit buong puso niyang ipinaliwanag na makakaiwas ito sa daming emergency room visits at makakatulong na magkasama pa rin ang mga pamilyang tulad ng mga Carter. Pinakamatinding dagok ang naranasan ni Margaret sa unang supervised visit nila lahat. Matatag siya sa memory care center, pero naubos ng saya ang kanyang lakas ng isip. Habang kumakain ng tanghalian, tiningnan niya si Grace ng naguguluhan. "Sino ka nga pala, anak? Teacher ni Emily ka ba?" Ang sakit na naramdaman ni Grace ay nakita rin sa mga mata ni Emily. Naramdaman ni Ethan ang tensyon, kaya nagsimulang mag-iyak. Nang gabi na, nakaupo si Emily sa hapagkainan ng mga Henderson, napapalibutan ng mga marker at construction paper. Buong puso siyang gumagawa ng tinawag niyang remembering book para kay Margaret. May mga litrato ng lahat kasama ang pangalan nila, paliwanag niya kay Linda, pati na rin mga kwento tungkol sa pamilya namin. Kaya mababasa ito ni Lola pag nalilito siya. Nakatingin si Linda nang may paghanga habang maingat na inayos ni Emily ang mga litrato, guhit, at maiikling caption. "Ang galing ng ideya mo," sabi ni Linda. "May nagsabi ba nito sa'yo?" Umiling si Emily. "Naisip ko lang na baka maalala ng papel kapag hindi na kaya ng tao." Kinabukasan, may panibagong problema. Naka-receive si Caroline ng notice na na-delay ang petsa ng family court dahil sa dami ng kaso, kaya nadagdagan ng ilang linggo ang kanilang paghihintay na puno ng kawalang katiyakan. Nang sabihin niya ito kay Grace, bumagsak ang mukha ng batang ina, pero tinaas niya ang kanyang baba. "Tapos ginamit namin yung oras na to para mas maging handa," sabi niya ng matatag. Nang weekend na yon, may di inaasahang kakampi na lumapit, si Ginoong Wilson, ang kapitbahay na matagal ng tahimik. Nakatayo siya sa pulong ng konseho ng bayan kung saan ipinagtatanggol ni Dr. Reynolds ang plano niya. "Pinanood ko yung 6 na taong gulang na batang babae na nagdala ng baby brother niya sa gitna ng bagyo kasi wala kaming mga matatanda na kumilos," sabi niya.
Ang mukha niya na puno ng guhit ng panahon ay namula sa emosyon. Hindi ko na uulitin yung pagkakamali na yon, sabi niya. Tumingin siya kay Grace na nakaupo ng kinakabahan sa likurang hanay. Mrs. Brooks, kailangan ko ng tulong sa hardware store ko. Sa'yo ang trabaho kung gusto mo. Nagkakalog-kalog ang council chamber sa mga bulong. Napangisi si Harriet Winters pero may ilang tumango ng sang-ayon. Nang hapon na yon, nag-organize si Miss Baker ng isang espesyal na showcase sa Maplewood Elementary na pinakita ang mga drawing at maiikling kwento ni Emily. Constellation, ang paglalakbay ng pamilya, ang simpleng banner na nakasabit sa ibabaw ng mga sketch niya ng Blue House, Yellow House, at mga ibong lumilipad. Habang naglalakad ang mga tao, mas naiintindihan nila ang mga ito, tinitingnan mula sa pananaw ng isang bata. Sa landas ng pagkakahiwalay at pag-asa ng muling pagkikita, isang larawan ang talagang umakit sa lahat. Ipininta ni Emily ang Maplewood bilang isang gabi sa kalangitan. Bawat mabuting tao ay isang bituin na bumubuo ng isang proteksyon na konstelasyon sa paligid ng kanyang pamilya. Nagtapos ang exhibit sa isang pulong bayan tungkol sa kung paano matutulungan ang mga pamilyang nasa krisis. Sa pagkagulat ng lahat, humiling si Emily na magsalita. Tumayo siya sa harap ng tao. Nanginginig ang boses sa simula pero naging matatag habang nagsasalita. Hindi dapat nag-iisa ang mga bituin. Ani niya ng mahina. Gumagawa sila ng mga konstelasyon ng magkakasama. Nawala ang pamilya ko sa dilim pero nakakita kami ng mga bituin na tumulong sa amin. Mga doktor, guro, pulis at mga kapitbahay. Ngayon, hinahanap namin ang daan pabalik sa isa't isa. Ang mga salita niya na walang awa sa sarili o sisi, nagpaiyak sa amin at higit sa lahat, nagbigay inspirasyon para kumilos. Nang matapos ang pulong, may mga volunteer na pumirma para suportahan ang programa ni Dr. Reynolds, mag-alok ng trabaho para sa mga magulang na nagre-recover at bumuo ng community network para tumulong sa mga pamilyang nangangailangan. Habang lumalayo si Emily sa podium, napansin niya si Grace sa likuran, nakatayo ng matangkad. Mga luha ang pumapatak sa kanyang mga pisngi. Nagkatitigan sila na parang may buong pagkaintindi. Ang gabing ito ay naging malaking pagbabago, hindi lang para sa kanilang pamilya, kundi para sa buong Maplewood. Kalaunan, idinagdag ni Caroline ang isang mahalagang tala sa kanyang case file. May support network sa komunidad, mas magandang tsansa para sa matagumpay na muling pagsasama ng pamilya. Iba na ang pakiramdam sa courtroom ng pamilya ngayon, hindi na gaanong nakaka-stress. Siguro dahil sa mga pamilyar na mukha na nakaupo sa mga bangko. Ang mga Henderson, si Dr. Reynolds, Miss Baker, Mr. Wilson, at marami pang mga tagabayan na una nang pumirma sa petisyon ng komunidad si Emily na nakaupo sa pagitan ni na Caroline at Grace, ang kanyang notebook na nakabukas sa kanyang kandungan. Si Ethan, na ngayon ay kayang umupo ng tuwid at naglalambing sa tuwa, ay pinagtatawanan ni Thomas Henderson sa hanay sa likod nila. Pumasok si Judge Parker, ang kanyang mainit na mga mata ay nagmamasid sa masikip na korte na may halong gulat. Mukhang malakas ang suporta ng pamilya Carter Brooks, sabi niya. Nagsimula ang pagdinig sa mga formal na presentasyon. Ipinakita ni Caroline ang kanyang masusing ulat kabilang ang patunay ng matatag na trabaho ni Grace sa Peterson's Hardware. Palagi siyang pumapasok sa parenting classes ng IWE at malinis naman ang mga drug tests niya sa loob ng 9 na buwan. Tapos dumating ang mahirap na bahagi. Si Harriet Winters, na kinatawan ng departamento, ay tinanong si Grace nang may halong pagdududa. Miss Brooks, paano makakasiguro ang korte na hindi mo na uulitin iwan ang mga anak mo kapag naging mahirap ang buhay? Tanong niya. Napatingin ang lahat sa paligid at hinawakan ni Emily ang kamay ng nanay niya. Huminga ng malalim si Grace. Hindi ko na mababago ang nakaraan, sabi niya. Tahimik, pero matatag ang boses niya. Gumawa ako ng pinakamahirap na desisyon sa buhay ko nang ma-realize kong hindi ko na kayang alagaan nang ligtas ang mga anak ko. Pinili kong humingi ng tulong kaysa manatili at lalo pang makasakit. Mahinahon niyang pinisil ang kamay ni Emily.
Natuto na ako na ang pagtakas ay hindi solusyon sa problema, kundi ang pagharap dito. Handa na akong harapin ang kahit ano kasama ang mga anak ko. Tumango si Judge Parker ng mahinahon, tapos nagpatuloy sa ulat tungkol sa kalagayan ni Margaret mula sa doktor ng Memory Care Center. Ipinaliwanag na kahit permanente ang mga hirap ni Margaret sa pag-iisip, malaking tulong ang bagong gamutan niya at naging mas matatag siya. Hindi na siya pwedeng maging pangunahing tagapag-alaga, sabi ng doktor, pero pwede pa rin siyang maging mapagmahal na lola kung may tamang suporta. Habang nagpapatuloy ang teknikal na testimonya, naging balisa si Emily. Sa wakas, itinaas niya ang kamay na ikinagulat ng lahat. Your Honor, magalang niyang sabi nang bigyan siya ng pagkakataon ng hukom. Pwede po ba akong magsalita? Ngumiti si Judge Parker. Hindi ito karaniwan, pero dahil sa sitwasyon, oo, Emily, pwede ka nang magsalita. Mahigpit na hawak ni Emily Rose ang kanyang notebook para sa tapang. Binabantayan ko lahat, sabi niya, habang itinaas ang lumang libro. Lumabas ang unang ngipin ni Ethan noong nakaraang linggo. Kadalasan, natatandaan ni Lola kung anong gamot ang iniinumin. Hindi naman nakaligtaan ni Mama ang kahit isang check-up, kahit pa bumuhos ang malakas na snow. Bumukas siya sa bagong pahina ng kanyang notebook. Akala ko dati, ako lang ang kailangang mag-ayos ng lahat. Pero natutunan ko na kaya magbago at umunlad ang mga tao. Parang sabi ni Miss Baker, kailangan ng mga halaman ang tamang kondisyon para lumago. Ang matatag niyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na korte. Umalis ang nanay ko para ayusin ang sarili niya, para makabalik siya ng mas malakas. Natututo ang lola ko kung paano mabuhay sa mga araw na malabo ang isip niya, at natututo naman ako na minsan ay okay lang na maging bata. Tumingin siya ng diretso kay Judge Parker. Hindi kami perpekto, pero para sa isa't isa kami, mga bituin kami sa iisang konstelasyon. Wala nang tuyong luha sa buong korte nang bumalik si Emily sa kanyang upuan. Kahit si Harriet Winters ay tila na antig, pansamantalang bumitaw ang kanyang profesional na distansya. Malinaw ang isip ni Margaret nung araw na yun ang magsalita siya. Hindi ko namalayan kung gaano kalala ang pinagdadaanan ng anak ko, aminado siya. At noong naisip ko, yun hindi ko na kayang harapin kung gaano kalaki ang tulong na kailangan namin. Delikado ang pride pagkalusugan ng bata ang nakataya. Tinitigan niya si Emily ng may lambing. Alam kong hindi na ako pwedeng maging pangunahing tagapag-alaga nila, pero pwede pa akong maging lola nila. Pwede pa rin akong maging bahagi ng suporta nila. Nagpatuloy ang mga testimonya. Ipinaliwanag ni Daniel Turner ang kanyang investigasyon. Ipinaliwanag naman ni Dr. Reynolds ang medikal na aspeto ng paggaling. Pinuri ng mga Henderson si Emily at Ethan dahil sa kanilang tibay. Nakahanda na ang plano ng komunidad kung saan may mga volunteer na tutulong sa sakay, pag-aalaga ng bata, at regular na pagbisita. Nang mukhang tatapos na ang pagdinig, ginawa ni Judge Parker ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Bumaba siya sa upuan at lumapit kay Emily, umaligid para maging kapantay siya nito. Emily, malumanay niyang sabi, matagal mo nang inaalagaan ang lahat. Pero ang pinakamahalagang tanong ngayon ay kung ano sa tingin mo ang pinakamabuti para sa iyo at sa kapatid mo. Habang iniisip ni Emily ang sagot niya, naputol ang kwelyo ng kanyang star locket at nahulog ito mula sa kanyang leeg. Bumagsak ang pilak na palamuti sa sahig na may banayad na tunog, rinig na parang tumutunog sa makintab na kahoy hanggang sa huminto ito sa paa ng hukom. Biglang nanahimik ang buong silid ng korte habang yumuko si Hukom Parker para pulutin ang bituin. Pinagmamasdan ang naibalik na sentrong palamuti na ibinigay ni Grace. Ang sandaling iyon ay may bigat, parang hawak ng maliit na pilak na konstelasyon ang kanilang kinabukasan sa mga marupok nitong dulo. Your Honor, sa wakas ay nagsalita si Emily, matatag ang boses sa tahimik na korte. Gusto lang namin na magkasama kaming makauwi. Tumango ng seryoso si Judge Parker at ibinalik ang locket sa kamay ni Emily. Naniniwala ako, sabi niya habang tumatayo,
na narinig na natin ang lahat ng kailangan para makapagdesisyon. Bumalik siya sa kanyang upuan at naging tense ang hangin sa kwarto. Mahigpit na niyakap ni Emily ang sirasirang locket, habang isa pa niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Anuman ang susunod na mangyari, haharapin nila ito ng magkakasama bilang isang pamilya, bilang isang konstelasyon. Tahimik ang silid hukuman habang si Judge Parker ay muling tinitingnan ang kanyang mga tala. Hindi gumalaw si Emily, na natiling tahimik at payapa. Hawak-hawak niya sa palad ang locket na parang nahulog na bituin. Sa mga taon ko sa hukuman, umpisa ng judge, nakakita na ako ng maraming pamilya na nagkahiwalay dahil sa mga sitwasyong hindi nila kontrolado. Ang bihira lang makita ay yung pamilyang nagsisikap ng ganito kalakas para muling magsama at isang komunidad na tumutulong para tumindig sila. Tumingin siya ng diretso kay Emily. Binibini, ipinakita mo ang pambihirang tapang sa pag-aalaga sa kapatid mo at lola mo, pero panahon na para maging bata ka ulit. Tumutok naman siya kay Grace. Miss Carter, ang dedikasyon mo sa paggaling at ang mga anak mo ay kahangahangang ipinapakita ang pagiging magulang na hindi kailanman madali, ngunit pinatunayan mo ang iyong determinasyon sa landas na ito. Inayos ni Judge Parker ang kanyang mga papeles. Ito ang desisyon ng hukuman na si Ethan at Emily Carter ay dapat muling pagsamahin sa kanilang ina na si Grace Carter sa pamamagitan ng isang maayos na plano ng transition. Ang mga bata ay maglalaan ng mas maraming oras sa bagong apartment ni Miss Carter hanggang sa tuluyang pagsasama-sama ay makumpleto sa loob ng 60 araw. Huminga ng malalim si Emily habang nagpapatuloy siya. Dagdag pa rito, magkakaroon si Margaret Carter ng regular na pagbisita. Sa tulong ng community services na nag-aasikaso ng transportasyon at pagbabantay, ang mga Henderson ang magiging backup na tagapag-alaga sakaling may emergency. Marahang tinapik niya ang kanyang martilyo. Kinilala ng hukuman na ang mga pamilya ay hindi nabubuo dahil sa pagiging perpekto, kundi dahil sa pagmamahal, dedikasyon at paglago. Minsan, ang pinakamalalakas na bituin sa kalangitan ay yung mga nabasag at maingat na naibalik. 3 buwan pagkatapos, ang asul na bahay sa Maple Street ay puno ng buhay at galaw. Ang bagong pinturang malinis ay nagbigay ng mas maliwanag na itsura sa lumang bahay, at ang hardin ng mga daisies ay kumalat na ngayon sa buong harapang bakuran. Sa loob, tinulungan ni Emily si Margaret ilagay ang mga litrato sa memory album niya habang pinapakain ni Grace si Ethan sa high chair niya. Ang mga star lockets na inayos ni Emily at nilagyan ng bagong kadena ay nakasabit na magkatabi sa maliit na hook sa tabi ng pinto, hindi na mga paalala ng sirang pangako. Ang tunay na mga bituin ay nandito, magkakasama sa ilalim ng iisang bubong ng gabing iyon. Habang dahan-dahang dumidilim sa Maplewood, nagtipon ang pamilya Carter Brooks sa kanilang porch swing. Kwento ni Margaret ang mga alaala mula pagkabata ni Grace na pinakamalinaw sa mga lumang panahon. Dahan-dahang niyakap ni Grace si Ethan na nagbabagang unang mga salita, habang si Emily na sa wakas ay hindi na kailangang pasanin ang bigat ng mundo sa kanyang maliit na balikat ay nakasandal sa tabi ng kanyang ina, pinapanood ang mga alitap-tap na sumisilip sa unti-unting dilim. Tumingin si Emily sa unang bituin ng gabi at itinuro ito, ang ating konstelasyon, ang ating konstelasyon. Paulit-ulit na sinabi ni Grace habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ng kanyang anak na babae. Sa wakas, kumpleto na. Habang ganap nang bumabalot ang gabi, kumikislap ang mga ilaw ng Maplewood sa ibaba nila, isang komunidad na magpakailanman ay nagbago dahil sa 2 maliit na batang babae. Tapang at determinasyon at sa taas ng mga bituin, isa-isa silang sumilip, paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, hindi tayo kailanman nag-iisa.